Ang Overseas Worker Welfare Administration ng Department of Labor and Employment ay may napakaraming libreng educational at training program. At dahil active OWA member ka, ito ay available para sa iyo. Kaya napakahalagang panatilihin ang membership dahil makikinabang sa benefits na ito ang mga OFW, active OWA member at ang kanilang mga dependents. Dito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang libreng educational at training program ng OWA tulad ng Education for Development Scholarship Program, EDSP, Skill for Employment Scholarship Program, SESP, OFW Dependent Scholarship Program, ODSP, Educational Livelihood Assistance Program, ELAP, OWA Seafarers Upgrading Program, SUP, Mariners Dugtong Aral Bridging Program, MDA, Pre-Departure Education Program, Information Technology IT Training Program, Project EASE, Educational Assistance through Scholarship in Emergencies, at Tabang OFW Program. Kaya kung interesado ka sa mga benepisyong ito, panoorin lamang ang video ito. Aalok ang OWA ng hanay ng mga scholarships sa mga dependent at benepisyaryo ng mga OFW. Kaya naman mahalagang panatiliing aktibo ang iyong membership para magamit ang mga benepisyong pang-edukasyon na ito. Kung sakaling nagtataka ka kung ano ang magagamit ng mga scholarship at mga programa sa pagsasanay, nilista namin ang buong listahan dito. Ang Overseas Workers Welfare Administration, OWA, ng Department of Labor and Employment ay ang nangungunang ahensya ng gobyerno na namamahala sa pag-atas, pag-secure at pagsuporta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga dependent. Alinsunod sa proseso ng pagpili at akreditasyon ng mga kalahok na organisasyon, ang isang miyembro ng OWA ay maaari mag-apply para sa alinman sa mga sumusunod na OWA scholarship at mga programa sa pagsasanay sa edukasyon para sa kanyang sarili o sa isang nararapat na tinalagang benepisyaryo. Paano maging scholar ng OWA? Upang maging scholar ng OWA, ang isang OFW o mga dependent ng isang OFW ay dapat matugunan ang mga kwalifikasyon at kumpletuhin ang mga kinakailangan. Ang alin sa mga education scholarship na ito ay para sa mga OFW at kanilang mga dependent. Ay ugnayan sa pagitan ng iba pang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas at mga pribadong organisasyon. Ilan sa mga partnership ay ang Commission on Higher Education, CHED, ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education, UNIPAS, o ang Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. Paulit-ulit namin pinaalalahanan ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya na magkaroon ng kamalayan sa kanilang mga benepisyo bilang aktibong miyembro ng OWA. Dito namin ibinabahagi ang buong listahan ng mga programang pang-eskolar na inilunsad ng OWA. Number 1. Education for Development Scholarship Program, EDSP. Ito ay isang scholarship grant na inialok sa mga karapat-dapat na benepisyaryo o dependent ng mga aktibong miyembro ng OWA na kabilang sa mga nangungunang pagsusulit sa pre-qualifying test ng OWA na pinangangasawaan ng Department of Science and Technology Science Education Institute at nagnanais na magpatala sa 4 hanggang 5 taong kursong bakalwarte sa alinman sa kanilang mga gustong kolehiyo o universidad. Ito ay binibigay sa anyo ng tulong pinansyal hanggang 60,000 pesos kada school year. For more info, panoorin lamang po ang video ko tungkol sa EDSP sa link nito. Number 2.
Skill for Employment Scholarship Program, SESP. Ito ay magagamit para sa mga karapat-dapat na kandidato upang i-upgrade ang kanilang mga kasanayan. Ang isang kandidato para sa isang taong kursong teknikal ay tatanggap ng 14,500 pesos na tulong pinansyal, habang ang isang kandidato para sa 6 na buwang kursong vocational ay tatanggap naman ng 7,500 pesos. Ang mga pondo ay direktang ipapadala sa Institute ng Pagsasanay kung saan ay nakatala ang mga dependent o benepisyaryo. For more information, please click the link below. At gagawa din ako ng full video para dito. Abangan! OFW Dependent Scholarship Program, ODSP. Ang mga OFW dependent, kapatid o anak na nagnanais na mag-enroll o naka-enroll na sa anumang kursong degree sa isang state college or universidad na kanilang pinili. Ang benepisyong ito ay nasa ilalim ng OFW Dependent Scholarship Program, ODSP, na nagbibigay ng pinansyal na tulong na 20,000 pesos kada akademikong taon sa mga kwalipikadong dependent ng mga aktibong miyembro ng OWA na may buwanang sweldo na hindi hihigit sa $600. For more information, panoorin lamang po ang full video ko tungkol sa EDSP sa link dito. Number 4, Educational Livelihood Assistance Program, ELAP. Ang programang ito ay nagbibigay ng dalawang uri ng tulong, isang Educational Scholarship Grant para sa mga benepisyaryo at isang Livelihood Assistance Grant para sa asawa ng benepisyaryo. Ito ay para sa mga dependent na mga OFW na pumanaw na. Ang scholarship ay 5,000 pesos kung siya ay nasa elementarya, 8,000 pesos naman kung nasa high school, o 10,000 pesos kung nasa kolehiyo. Nagbibigay din ito ng 15,000 pesos para sa asawa ng namatay na OFW bilang livelihood grant. For more information, please click the link. At gagawa din ako ng full video para dito. Abangan Seafarers Upgrading Program. Pumili ng seafarer o kurso mula sa listahan ng mga pagsasanay o kursong makukuha sa pamamagitan ng programa at magpatala sa mga tagapagbigay ng mga pagsasanay na kinikilala ng OWA sa pamamagitan ng Seafarers Upgrading Program, SUP. Kinikilala ng OWA ang lahat ng mga sentro ng pagsasanay na kinikilala ng Marina bilang mga tagapagbigay ng pagsasanay. Ang OWA ay nagbibigay ng suportang pinansyal sa mga benepisyaryo mula sa minimum na 1,200 pesos hanggang sa maximum na 7,500 pesos. For more information, panoorin lamang po ang full video ko tungkol sa OWA Seafarers Upgrading Program sa link na ito. Mariners Dugtong Aral Bridging Program, MDA. Isang scholarship na nagkakahalaga ng maximum na 38,120 pesos plus 15,000 pesos para sa isang 3 buwang stipend para sa mga kwalipikadong nagtapos ng BS Mechanical Engineering at BS Electrical Engineering na humahantong sa isang BS Marine Degree ng Engineering. Ito ay para sa mga kwalipikadong marine officers na gustong sumakay sa isang sasakyang dagat. For more information, please click the link. At gagawa din ako ng full video para dito. Abangan. Number 7, Pre-Departure Education Program. Bago mag-abroad ang mga OFW, nag-aalok ang OWA ng mga pre-departure training program na kinabibilangan ng country-specific Pre-Departure Orientation Seminar, DOS, at Comprehensive Pre-Departure Education Program, PDEP. Ang PDOS ay isang araw na orientasyon at isang kinakailangan
para sa OFW na magkaroon ng idea tungkol sa bansa at work environment kung saan sila magtatrabaho. Ang CPDEP ay partikular sa mga domestic helper, tumatakbo sa loob ng 4 hanggang 6 na araw at binubuo ng pagsasanay sa wika at pagpapakilala sa kultura at pamamahala ng stress. For more information, please click the link. At gagawa din ako ng full video para dito. Abangan! Number 8, Information Technology Training Program. Nagtatampok ang OWA ng isang IT training program na naglalayong i-upgrade ang mga kasanayan sa infotech ng mga OFW at kanilang mga umaasa sa pamilya. Ito ay isang basic computer literacy program na nakaset up sa mga regional welfare office ng OWA pati na rin sa iba pang mga OWA overseas offices upang matulungan ang mga aplikante na maging mas pamilyar sa mga computer at internet application. Makakatulong din ito sa mga estudyante na makahanap ng trabaho sa hinaharap. For more information, please click the link. At gagawa din ako ng full video para dito. Abangan! Project is Educational Assistance through Scholarship in Emergencies. Naglalayong tulungan ang mga kwalipikadong dependent sa antas ng kolehiyo, aktibong miyembro ng OWA, OFW na ang mga trabaho ay naapektuhan ng pandemya ng COVID-19. Ang Educational Financial Assistance ay nagbibigay ng 10,000 pesos kada taon sa loob ng 4 na taon. For more information, please click the link. At gagawa din ako ng full video para dito. Abangan. Number 10, Tabang OFW Program. Ito ay isang tertiary education subsidy, TES, na naglalayong tulungan ng mga OFW dependent na nasa college na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang kwalipikadong aplikante ay makakatanggap ng isang beses na bayad na 30,000 pesos na cash. Ang isang grant na 30,000 pesos ay magagamit ng mga karapat-dapat na mag-aaral sa kolehiyo ng mga OFW na na-repatriate, na-displaced o namatay bilang resulta ng COVID-19. For more information, please click the link. At gagawa din ako ng full video para dito. Abangan! OWA Online Scholarship Application. Kung ikaw ay nagtataka kung paano mag-apply para sa mga OWA Scholarship online, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng OWA sa Pilipinas o magtanong sa pinakamalapit na opisina ng Polo OWA kung ikaw ay nasa ibang bansa. So, ito ang listahan ng mga training programs at educational scholarship project mula sa OWA. Mangyaring maabisuhan na ang ilan sa mga ito ay nakadepende sa kasalukuyang sitwasyon at budget ng proyekto. May mga regular na scholarship at may mga espesyal na scholarship. Pinakamainam na palaging alamin ang pinakabagong update sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng OWA. Mahalaga ring panatiling aktibo ang inyong membership sa OWA upang mapakinabangan ang mga benepisyong makukuha dito. Ang pag-renew ay humigit kumulang 1,000 pesos hanggang 1,500 pesos lamang bawat 2 taon at maaari mong samantalahin ang mga programa bilang aktibong miyembro lalo na sa mga panahong ito ng crisis. Ayun lamang po mga ka-recruit, ngayon ay meron na kayong sapat na kaalaman tungkol sa iba't ibang libreng educational at training program ng OWA. Dito ay napag-usapan natin ang Educational for Development Scholarship Program, Skill for Employment Scholarship Program, OFW Dependent Scholarship Program, Educational Livelihood Assistance Program, OWA Seafarers Upgrading Program, Mariners Dugtong Aral Program, Pre-Departure Education Program, Information Technology Training Program, Project is at Tabang OFW Program. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month.
na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina, samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe, at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Rick Road, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!